Ang pagpakalalim at pagpapakalalim sa presensya ng Diyos ay nais ng Diyos. Hindi nais ng tao. Ito po ay gusto ng Diyos at hindi gusto ng tao. Kasi ang tao, kapag nakaranas na siya, ihinto na siya. He will stop there. At sa umaga pong ito ay ako po'y nagagalak sapagkat yung ating pong kaibigan, si Brother Nonoy, ay nandito kasama natin. Amen. So God be the glory. Noy, salamat po at ikaw ay kasama namin ngayon. At naway tuloy-tuloy na tayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Amen. Hallelujah, glory to God. God is good. And all the time, God is good. Get deeper and deeper and be healed. Mayroong isang karakter pala dito. Dalawa? Dalawang karakter. Ano yan? Nakikinig din siya eh. Praise God. So dito po makikita po natin, kaya nabanggit ko po yung karakter sapagkat kasama po dito na pag-usapan natin ang mga karakter sa mensaheng ito. The first character na makikita natin sa aklat ng Ezekiel ay si Ezekiel. Amen. Ezekiel is a man of God, katulad mo at katulad ko, isang tao, isang payak na tao, simpleng tao na nagmahal, natutong magmahal sa Diyos. Natuto siyang makinig sa mga salita ng Diyos. Kagaya mo, kagaya nating lahat. Walang diferensya si Ezekiel at ikaw. Natutunan lang ni Ezekiel ang makinig ng salita ng Diyos at kapag anumang mapapakinggan niya, sinasabi niya. Anumang napapakinggan ni Ezekiel ay sinasabi niya sa kanyang kapwa. Kagaya din po sa panahon na ito, ano bang sabi ni Jesus? Ang iyong napakinggan sa bubungan ay ipagsigawan mo. Walang pagkakaiba. Hindi kasi nagbabago ang Diyos. And then the second character is the man. There is no name in the man, basta tao. Nakita ni Ezekiel may tao. Bakit tinawag siyang man? Is Ezekiel is not a man? Si Ezekiel ba'y hindi tao? Ba tinawag siyang tao? Ano ba yung kahulugan ng capital letter man sa Bible? So yan pong pangalawang karakter na makikita natin, the man. And then the third character is the water. And then the water become a river. Number 4. At panglimang karakter na makikita natin sa ating babasahin is mga isda. At alam nyo dapat kung ano ang kahulugan ng mga isda. When the Bible speak about fishes, alam mo dapat kung ano yan. Isda ba talaga? Amen. Glory to God. And then, the number 6 characters is the river flow, yung daloy ng ilog. So ang ilog na karakter na makita natin ay hindi stagnant na river. Ito po ay umaagos, dumadaloy. Pang-7 ay tubig na nagbibigay buhay. A water that gives life. Now, balikan natin yung unang karakter na makikita natin sa aklat ng Ezekiel. Si Ezekiel ay isang taong mapagmahal sa salita ng Diyos. At halos ang kanyang panahon ay ibinibigay niya sa Diyos. Ezekiel has no time for the world. Si Ezekiel ay nawalan ng panahon para sa mundo. All the time of Ezekiel belongs to
to God. Hindi kagaya natin. Kaya naman sila po ay talagang sobrang ginamit ng Diyos. Pero akala ni Ezekiel sa buhay niya, okay na siya. Akala niya okay na siya. Nakita niya ang altar ng Diyos. He saw a vision of an altar. And then doon sa altar, habang siya ay naroon, may nakita siyang agos ng tubig. Isang agos ng tubig na napakanipis. Manipis na agos ng tubig. And then, the man appeared. And then may tao siyang nakita. Tao, a capital letter man. Mayroon siyang taong nakita na may dalang panukat. When we remember the book of Daniel, the man that measures your faith, doon po sa aklat ng Daniel ay mayroong sulat ng kamay na lumabas at ang nakasulat, tikel. And then hindi mabasa nung hari, ano yan. And then si Daniel ang nakabasa doon sa sulat, ang sabi niya, your days are numbered, and God measured, and you are short. Sinukat ka, ngunit hindi ka kumplito. Biro mo, susukatin ka pala ng Diyos. Sinusukat pala tayo ng Panginoon. Now, a man with a measuring line. Sinukat niya yung tubig na manipis na dumadaloy sa east side ng altar. And then pagkatapos sukatin ng isang tao, ng 1,000 cubit, gaano man ito kahaba, hindi natin alam, basta 1,000. Kung metro ang ginamit niya, o yard, o ano man. May bubuyog siguro, matamis ako, Amen, praise God. So sumukat siya ng 1,000 bago dumating yung 5, bago dumating yung verse 5, sumukat yung isang tao ng 1,000 meters o yard o cubit, sapagkat cubit po ang ginamit sa Bible, kung ano may yung panukat na yon, sa tubig kasi yun Di ba kapag cubit meters ang ginamit sa tubig? Pero haba ang ginamit dito. After 1,000, ang sabi ng taong may panukat, halika, lumakad ka. Unang 1,000. The first 1,000, pinalakad si Ezekiel kasi Ezekiel, akala niya okay na siya sa presensya ng Diyos. Okay na siya na nakapagsalita siya ng salita ng Diyos. Ayos na ang kanyang buhay because he is a prophet. Subalit sa mata ng Diyos, may kulang ka pa, Ezekiel. Halika, dalhin kita sa malayo. Because Ezekiel stands in a little amount of water. And then the man bring him to a 1,000 cubit of the water. At yung manipis na water na kanyang nilalakaran ay umakyat hanggang sa kanyang bukong-bukong. Ano po ang significant doon sa tubig na dumaloy sa kanyang bukong-bukong? Remember Ephesians chapter 6? The Word of God ay nasa iyong mga paa, na handang-handa kang lumakad at ipamalita ito. It is a symbol of the Word of God come up to his ankles. And then, pagkatapos noon, dinala pa siya uli, sumukat pa uli ang isang tao, sumukat pa uli ng 1,000 cubit. And then he bring Ezekiel to another 1,000, and then the water comes up to his knees. What it means?
kneeling down to God. Use your knee to worship and to pray. It is not enough that I know how to share. If I am not a worshiper, kung sapat na ba sa akin na ako'y nakakapagsalita ng salita ng Diyos? No, I must be a worshiper of God. That's why the water comes up to his knee. Hindi ibig sabihin na ikaw ay marunong nang makinig ng salita ng Diyos, magaling ka lang umawit, magaling ka nang mag-strum ng iyong gitara, magaling ka na ng keyboard, magaling ka na sa drums, magaling ka na sa negosyo, magaling ka na sa lahat, marami ka ng pera, but if you lack worship, you still lack nothing. You still, mayroon ka pang kulang, malaki pa. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Malaki pa ang kulang kapag hindi mo magagawa. The water come up to the knee. It means worship. And then another, nung makita na umakyat na sa kanyang tuhod yung tubig, hindi pa rin kontento yung may panukat. The Lord never content what we have kung hindi tayo mapuno. Ang Espiritu Santo ay hindi masasatisfy sa atin kung hindi makumplito ang kanyang naisin sa atin. Palapakan po natin ang ating Diyos. Kagaya mo rin, kagaya ko rin. Kapag kumain tayo, kapag kulang pa. No, parang may ano pa sa tiyan. No, kulang pa ng lechon. Hindi ka nakatikim ng lechon. Parang may kulang. Even the Holy Spirit, hindi rin siya titigil hanggat hindi makumpleto yung kanyang mission sa atin. As the Word of God says, He will never return to heaven if He will not done. If He cannot finish the works He wanted to do for us, to us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. And then, dinala niya uli si Ezekiel doon sa 1,000, another 1,000. And the water from the knee becomes the water in the loins, dito sa baywang. Ano pong ibig sabihin? Sa Ephesians chapter 6, itali ninyo sa inyong mga baywang ang katotohanan upang hindi ka makawala sa katotohanan at ang katotohanan ay hindi lalayo sa iyo kapag itinali mo ang katotohanan sa iyong baywang. Palapakan natin ang ating Diyos. This is all the meaning. And then, nung makita ito ng tao na nagdala ng panukat, hindi pa rin siyang kontento. Gusto niya talagang lunurin si Ezekiel. Amen? Nasa baywang na. At dinala niya uli, sumukat pa uli ng 1,000 siguro sa isip ni Ezekiel. Lulunurin yata ako ng taong ito. Amen? But Ezekiel has nothing to do. Because he is a man of obedience. Sino ba ditong tao o babae na masunurin sa Diyos? O, di ba? Wala. Ang kahulugan ba ng walang pagtaas ng kamay ay wala? O, kulang pa. Praise God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Salamat po sa inyong pag-amin na kulang. Amen. We are still not enough. So the man with the measuring line measured another 1,000 and the water comes up. Hindi na niya kayang lakarin. Kailangan na niyang lumangoy. Ano po ang ibig sabihin, mga minamahal ko sa Diyos?
When you experience a little, do not stop. When you experience forgiveness, do not stop. Kung ikaw ay nakaranas ng pagpapatawad, kung ikaw ay nakaranas ng kasaganaan, kayamanan o ano man dyan, huwag kang tumigil. Kulang ka pa. Do not stop. Kung naramdaman mo sa sarili mo, ay okay na ako. May bahay na ako, may negosyo na ako, may sasakyan na ako. Ay, okay na. Ang gagawin ko na lang, sumamba ng sumamba. Hanggang doon na lang. But worship is an act of praises and gratitude. Pero sa sarili natin, we need to continue in the presence of the Lord. Kaya maraming akala mo napupuspos talaga, pero pagdating ng mga panahon, makikita mo, anong nangyari? Di ba ang galing-galing mag-pray niyan? No. Nakita mo wala naman siguro ditong magsumbong kay Limuel, si Limuel. Kilala niyo si Limuel? Alam na, dito po yun eh. Pag nag-pray yun, talagang, pero ngayon, balik alak. Why? Because he stopped there. Akala niya naka-receive na siya ng gift. Okay na siya. No! Kasi kung okay ka na, dinala ka na sa langit. Wala ka na dito. Because the world is our training ground. The world, ang mundong ito, ay atin pong training ground. Dito tayo inuhubog hanggang sa makumpleto ka at dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Amen. Palapakan po natin ng ating Diyos. Do not stop when you feel something good in your spirit. But seeking another. Just seek another. Hanapin mo pa. Kaya maraming mga tinawag ang Diyos. Ngayon makikita mo, balik sa dating buhay. Because they stop there when they receive the gift. Akala na okay na. Tanggalin ko ng mga aral, okay na ako. No, pero hindi pala. Dinala si Ezekiel sa 1,000 sukat hanggang sa nag-uumapaw ang tubig sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng pag-uumapaw? Na nandoon na siya, lumulutang na siya sa tubig. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? If you will not stop the baptism of the Holy Spirit, the baptism of fire, shall come upon you. Mangyayari sa iyo ang pinakadakilang mangyari sa lahat that will confirm your assurance na siyang magsasaksi na ikaw ay tunay na naligtas, na wala nang magagawa ang palibot sa iyo, wala nang makakapag-impart sa iyo mula sa labas kapag ikaw ay lublob na sa presensya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Because baptism is paglubog, hindi wisik-wisik. Sa ating sa religion po, ang bautismo, yung gaganyan ka lang ng mga pare, okay na. Pero sa Bible, ang bautismo, ilublob ka. Ilublob ka at doon ka natitira. Ang bautismo sa tubig ay ilublob ka. Iaahon ka uli. Pero ang bautismo ni Jesus, the baptism of the Holy Spirit, hallelujah, hindi ka na iaahon. Doon ka na mabubuhay. Kaya naman, ang mga unang Kristiyano, the first group of Christian, they are walking in the Spirit, they speak in the Spirit, they sing in the Spirit, they meditate in the Spirit. The devil has nothing to do with them. Pero sa atin ngayon, may magagawa pa sa Satanas. Makita mo, yung isang taong akala mo debutante, abay, adik pala.
Lasinggero pala. May daladalang ang lalaki ng rosaryo. No, palakihan sila, ang iba, lalaki talaga. Kanya, no? Pero sugarol pala. Totoo, hindi? O meron na naman? Siguro, ang tamis nitong tila na to. Janet, ano to, may honey? Okay, galing po to kay Janet. Hindi ko to po binili. Ito po ay mga libre. Halos lahat po ng aking suot noy, libre. Yan. May honey siguro to. Ay, kasi may bulaklak. Amen. Glory to God. Napalakihan ng mayroon pang sa Manibela, Pastor Kevin, ng hindi pa kuntinto dito sa liig. Mayroon pa dito sa Manibela, nakabitin. Pero, ang sama-sama pala ng ugali. Amen? Kita mo yung mga nagdidisgrasya, kita mo yung mga nangamatay sa kalsada, tingnan mo yung mga motor nila, may nakasabit. But they are not safe. Hindi sila ligtas sapagkat ang kaligtasan ay nasa magandang relasyon mo sa tagapagligtas. Even the preacher cannot be saved. Kung nagpipreach lang siya at hindi naman siya puspos ng kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin namin matitiyak ang aming kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay na kay Jesus at wala sa amin kundi na kay Jesus. Amen? We must to be baptized with the Holy Spirit, a confirmation. Ang bautismo sa Espiritu Santo ay konfirmasyon ng iyong pagiging anak ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang konfirmasyon ng ating kaligtasan kapag ikaw ay nalubog na sa presensya ng Diyos, kapag ikaw ay lumalangoy na sa presensya ng Diyos. Kaya nga po may awit, let us swim in the presence of the Lord. Dive, dive, dive. Naalala mo, Sister Ina, yung kinakanta natin doon sa kainta? Dive in the presence of the Lord. Sa Ezekiel po yun kinuha. Do not be content because you have money. Do not be content because you have houses. Do not be content that you have a beautiful dresses and trousers. Trousers, di ba? Pantalon, ano? Tama ba? Trousers, pantalon. May maganda kang pantalon. May Levi's kang pantalon. Mayroon kang RRJ na pantalon. Do not be content. But always seek the most important thing sa atin pong kaligtasan. Ang makonfirm ang ating kaligtasan sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Ang iba kapag marami na siyang memorized na verse, okay na siya. Hindi na minsan nagsasamba kasi marami siyang memory verse. Marami naman akong memory verse. Kahit isang linggong hindi ako mag-church o isang buwan, marami akong memory verse. Ipapakita pa niya sa'yo. Sasabihin pa niya yung memory verse niya sa'yo. But it's not enough. It's not enough. Kailangan tayo ay mag-uumapaw. Yan ang gusto ng Diyos. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming aksidente, lumalala ang digmaan, lumalala ang problema sa buong mundo. The world economic, the peace of the world cannot be found. Walang matagpuang kapayapaan. Kahit nagustuhin ng tao ang kapayapaan, tanging ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Amen.
Ipupurso man ng mga hari sa lupa. Even the world leader ay ipupurso nila. That even our President Marcos said, nung siya po'y nagsalita doon sa isang forum sa Amerika, na dinaluhan ng maraming mga leader ng bansa, ng mga bansa. Hello? Ang sabi po ni President Marcos, hello. Wala din? Hello, sound. President Marcos also said, let us unite our effort, every leaders of every nations, to pursue peace and security. Even our president, our beloved president, ay nagsalita din ng peace and security. Everybody wants peace. Lahat tayo ay kailangan natin ng kapayapaan. But awang tisao ti Diyos, hindi mo kailanman matagpuan ang kapayapaan sapagkat ang kapayapaan ay na kay Jesus. Amen? So kailangan tayong mag-umapaw. Bakit kailangan mag-umapaw? Para hindi ka na madadapuan ng dumi mula sa sanglibutan kapag ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos. David and Moses sing this kind of song. Get me deeper in the inner chamber of your presence. Di ba pag sinabing inner chamber, sa gitna? Sa gitna ng presensya. In the book of Psalms chapter 91 verse 1, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall cover me from the snares of the fowlers, and from the noisome pestilence. So kahit ang mga pestilence ay hindi makalapit sa iyo, kapag ikaw ay nasa gitna ng chamber ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami pong nagpagawa ng bunkers, lalo na sa Amerika, na may kakayanan silang magpagawa ng mga bunkers kasi alam nila, naniniwala rin sila na magkaroon talaga ng malawakang digmaan at gugulo talaga ang mundo. Kaya naman ang mga mayayaman sa Amerika ay nagpagawa sila ng mga bunkers doon sa ilalim. Handa na yung kanilang mga pagtataguan. Yun ang akala nila na safety na lugar pagdating ng panahon. But for you and me as a believers, glory to God, the safety place, the most safety place is not the bunkers, but inside the presence of God. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Now, pangalawang benepisyo po. Una, matiyak natin ang kaligtasan. We can be sure of our salvation when we are in the inner chamber of the presence of the Lord. When we are in the deepness of the holiness of God, no one could ever trouble you. Walang makakagalaw sa iyo. Di ba ang sabi ng Panginoon, walang mapapahamak isa man ang nasa aking kamay. Now, ang tanong, nasa kamay ka ba ng Diyos? O nasa kamay ka ng sanglibutan? Kasi kapag nasa kamay ka ng Diyos, wala kang ibang gagalawan, kundi yung nais ng Diyos. The palm of God represent His will. His purpose. Habang nagtatrabaho ka, ang ginagalawan mo, kalooban ng Diyos. Habang nagninegosyo ka, ang ginagalawan mo, kalooban ng Diyos. Kaya guys, sa iilan sa atin dito, na gumagalaw siya sa kanyang negosyo sa kalooban ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng inyong lingkod?
Kagaya po sa iilan sa atin dito na habang nagnegosyo, hindi niya nakalimutan ang kanyang tungkulin sa Diyos. Yun ang kanyang ginagalawan. Nagsusupport siya, nagsusupply siya sa pangangailangan ng simbahan. Yun ang kanyang ginagalawan. Amen. At mayroon po akong alam na may mga taong ganon. Nagtatrabaho siya, ngunit ang kanyang ginagalawan ay hindi lamang yung kanyang pangarap, kundi ang pangarap ng Diyos na makatulong siya sa kapwa. Amen. Ano ba ang sabi ng Diyos? Magtrabaho kayo para makatulong sa inyong kapwa. Hindi naman niya sinabi, magtrabaho kayo para sumagana kayo at magpayaman kayo. Hindi niya sinabi, kundi para makatulong kayo sa inyong kapwa. Siyempre, ang unang kapwa mo, pamilya, your neighbors, your relatives, and then the church. Ito na po yung pamilya natin. Amen? Glory to God. At nagpapasalamat po ako sa iba sa atin dito na nakatulong sa kapwa. Palakpakan natin ang ating Diyos. At lagi niyong alalahanin na ang turo sa atin ng Panginoon na kayo, kapag kayo ay sumagana, huwag niyong kalimutan ang mga may hirap ninyong kapwa. At salamat na mayroon tayong mga kapatid dito na nakatulong sa ating kapwa. Amen? Glory to God. At ang Jesus the brightness of His glory, yun kasi ang puso ng Jesus the brightness. Kaya maraming mga pastor na natulungan ng Jesus the brightness. Kahit mahirap lang, correct me if I'm wrong, no? Ibig sabihin ko po ng mahirap, hindi po yung Diyos natin mahirap, mayaman po yung Diyos, amen? Ibig sabihin, hindi lang tayo binigyan ng sobra-sobrang pera dito sa Jesus the Brightness. Pero nakakatulong tayo sa ibang mga pastor na walang-wala. Amen? At nakapagbibigay din tayo sa mga jail ministry. Yan. Nakakapagpadala po ako sa jail ministry na hindi galing dyan sa fund ng church. It's my own money. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, glory to God. So be filled with the Holy Spirit. And then, ang pangalawang benepisyo, hindi lamang na ma-assure natin ang ating kaligtasan. Whatever happens to this world, you are so sure of your salvation. Whatever happens to this time, itong panahon natin na ito, you can be sure of your salvation because when you are in the presence of the Lord, ay sobrang payapa mo. Kahit siguro dumadaan sa iyo ang missile, titingin ka lang. Titingin ka lang. Ay, may missile, oh. Yan. Ang tinamaan, sabog. Pero ikaw, okay lang. Why? Sapagkat sinabi mismo sa aklat ng Salmo, mabuwal man sa iyong tabi ang libo-libong mga buhay, sa iyong kanan at kaliwa, ngunit hindi makakarating kung saan ka nakatayo. When you stand here and there is trouble outside, just stand and have faith in the Lord. Walang masamang mangyari sa iyo. Palapakan natin ang ating Diyos. Minsan naranasan natin, nagkaroon ng pandemic for 3 years. Pero buhay na buhay tayong lahat. Amen? At natutuwa po ako sa Diyos sapagkat dahil po sa grasya ng Diyos, ito lang po ang ministry na kahit pinagbawalan ng barangay, tuloy-tuloy pa rin siya. Ilang beses pumasok dyan si Kapitan. Pastor, hinaan ninyo. Hindi talaga pwedeng hinaan eh. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Isigaw ninyo. Eh, ang mga religious people, tahimik. Patay na sila. Buhay pa, tahimik na. Wala na silang boses. Tahimik, sarado ang mga simbahan. But Jesus, the brightness of His glory, always perform every Sunday. The service belongs to God. Amen? Kaya naman, glory to God, kukunti lang ang biktima ng Barangay Paras. Kasi may nananalangin sa Paras. Amen. Purihin ng Diyos.
healing. The second benefits, kagalingan. Kaya sabi dito, at nung siya ay nag-uumapaw na ang agos ng ilog, naramdaman ni Ezekiel ang kagalingan. The power of healing flows. Na ang lahat ng mga may buhay ay nabigyan pa ng buhay. Ano pong ibig sabihin? Habang dumadaloy ang malakas na daloy ng ilog, ang mga buhay ay lalo pang nakatanggap ng buhay. Katulad mo at katulad ko, may buhay na tayo sa mundo, pero bakit tinanggap pa natin ang buhay? Amen. Sino ditong tumanggap ng buhay? Amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Jesus came into this world and gives life. Life to the dead? No, to those who are living. Mga buhay, pero walang buhay sa Diyos. Kaya naman pinapatanggap tayo ni Jesus ng kanyang buhay sapagkat ang buhay natin ay makasanglibutan at ang buhay na pinatanggap niya sa atin ay buhay makalangit. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Now, bago tayo pumunta sa pangatlong benepisyo, doon po ito magtatapos. The first is assurance of salvation. And then the second is healing. Healing and deliverance. But before we going to the third benefits of being filled and baptized with the Holy Spirit, tingnan muna natin yung the second character, the man. Amen? Gusto niyong makilala itong tinatawag na tao? Sa lumang tipan, madalas siyang tawagin Son of Man. Nung siya'y nagpakita kay Daniel, tinawag din siyang the Son of Man. Doon sa aklat ng Jeremiah, maraming mga salita patungkol sa anak ng tao. Maging sa aklat ng Isaiah, ang anak ng tao ay darating. What is man? A capital M-A-N. Man. When we go back to the books of Genesis, chapter 1, God said, let us make man in our image and likeness. Hello. This man with a measuring line represent the Lord, your Savior, the Son of Man, meaning the image and the likeness of God. That's why the book of Philippians and the book of Colossians and the book of Hebrew says, He is the image of the invisible God. The book of Hebrew, He is the express. Di ba pag express madali? Kung gusto mong makita ang amang Diyos, tumingin ka kay Jesus. He is the express image of the invisible God. So in Jesus, this man with the measuring line, he represents Jesus. Jesus, hallelujah, measured 1,000 cubit. And then he bring Ezekiel, another 1,000, because Jesus Christ, hallelujah, will never be satisfied if He cannot baptize you with the Holy Spirit. John the Baptist satisfied when he baptized people in the river Jordan because that is his ministry. Satisfied na si John the Baptist na magawa niya ang kanyang tungkulin sapagkat yun lang ang pinapagawa sa kanya. Pero si Jesus, hallelujah, sa kanyang pangangaral, hindi siya masasatisfy kung hindi kanya mailublob sa kanyang presensya. And then Jesus will satisfy. Because Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Siya yung maglulublob, hindi si Juan, hindi si pastor, kundi siya mismo. It depends on your desire. It depends on you. If you will desire it, He can do it.
Do not stop. Kung ikaw ay magdi-desire, the Lord will do it for you. Kahit nasa loob ng iyong tahanan, kahit nasa sasakyan ka, kung i-desire mo ito araw-araw sa puso mo, glory to God. Kahit na ikaw ay nasa tindahan, ikaw ay kaya niyang ilublob sa presensya niya. Kahit nasa opisina ka, kahit nasa ano man ang ginagawa mo sa araw-araw. When you desire continually, the Lord can do it for you. At kapag naranasan mo ito, kapatid, magulang ko sa Panginoon, kapag ito'y nararanasan mo na, hallelujah, damang-dama mo yung kumpiyansa, not in the flesh. Because in the flesh, we have no confidence. Apostle Paul said, I have no confidence in the flesh. I am a Jew. I am a Jewish from Benjamites. Pero hindi ako kumpiyansa. Ang kumpiyansa si Apostle Paul, yung naranasan niyang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya naman hanggang sa kanyang kamatayan, he declares Jesus is his Savior. Palapakan natin ang ating Diyos. Alam niyo po, kapag hindi niyo pa naranasan yung totoong bautismo sa Espiritu Santo, kunting problema lang, yung conduct mo nababago. Yung ugali mo bumabalik sa worldly. O, sino ditong nakaranas, no? Lahat tayo nakakaranas niyan. Pag may kunting problema, parang balik ka na naman sa anak ng mundo. Diba? Iba na naman ang damdamin mo. Tapos pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, nakarinig ka ng musika, nakakabalik ka na naman. Lord, sorry po. Nakapagsalita ako ng masama. Balik-balik. Okay? Nakakarelate tayong lahat. Amen? Yan. Tapos, di ba, sabi ng Diyos, magpatawad kayo. Limutin ninyo ang mga kasalanan na nagawa sa inyo ng inyong kapwa. Pag naalala mo, ang sakit talaga, Lord eh. Ang hirap limutin. Hello? Right now, brothers and sisters in the Lord, when there is the presence of the Lord all over your body, when the Spirit of the Lord is all over your life and overflowing, hallelujah, glory to God. There shall be healing, there shall be restoration, there shall be a comfort of heartache. Sino ditong nakaranas ng sobrang sakit sa puso? Hindi sakit sa puso, ay yung sakit, yung bang nasaktan ka, sobra. Talagang na-heart ka. Ay, si nanay, no? Nay. Sino pa dito? Yung mga akala mo okay kayo sa pamilya, tapos biglang nahati. Biglang nawala. Noy, si Nonoy, naramdaman ni Nonoy yan eh. Yan. Yung sobrang damdamin na halos hindi na maibalik yung pamilya. Halos hindi mo malaman kung anong gagawin mo para mabuo muli ang isang pamilya. Hindi, problema yan, Noy, di ba? Problema yan. Kilala ko yan si Nonoy. Doon pa lang sila nakatira sa may barangay hall. Yung kanyang negosyo, tuwing umaga, gusto ko po yung bibingka niya. O sino nakatikim ng bibingka ni Nonoy? Doon, sila, masarap na bibingka. Tuwing umaga, ang init-init pa. Alam ko, nakabili kayo. Kunyari pa kayo. Amen? Palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Nonoy. Naranasan nila. Lahat tayo nakaranas ng ganon. Lalo na kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Lalo na kapag breadwinner yung mahal mo sa buhay, bigla lang kinuha. Ang sakit. Amen? But when you are in the presence of the Lord,
hindi mo mararamdaman yung pain because you are inside in the hospital of God. Lagi kang ini-injeksyonan ng Diyos ng kanyang comforting power na kahit may mga nangyayari, hallelujah, ikaw ay talagang masaya. Hindi ka nagsaya dahil may nangyayari, ngunit dahil masaya ka, sapagkat ang Diyos ay nagko-comfort sa iyo palagi. Nilalagay ka niya palagi sa comforting place ng Diyos. Kaya naman, kahit anong nangyayari sa paligid, namatayan ka man ng mahal sa buhay, glory to God, hindi ka nadadaig sapagkat ikaw ay nasa loob ng kasiyahan ng Diyos. Nasa loob ka ng ng comfort zone ng Diyos. Grabe! Kung kamatayan lang ang pag-uusapan, dalawang mahal ko sa buhay ang nawala. Hindi lang ang tatay at nanay. At salamat sa Diyos, binigyan ako ng isa pang mahal sa buhay. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Pero mo dalawa, yung isa papuntang Bicol, namatay. Kasama si Aaron, 2 years old pa lang yan si Aaron. Hindi po siya nakarating sa Bicol, sa bus pa lang namatay siya. Sobrang sakit. Then pangalawa, nung pandemic, hindi ko man lang makita yung bangkay. Sobrang sakit. But praise God. God is measuring me. Kaya pala nangyari yon para sukatin ako ng Diyos at ilagay sa dapat kong kalagyan. Minsan, anong panukat ng Diyos yung mga pangyayari? So, panukat pala ng Diyos yon. Jesus came into this world to measure a line through trials and circumstances. Lahat ng yan ay panukat ni Jesus. Yung the man that had a measuring line is Jesus Christ Himself. Come into this world, preach the gospel, measure the heart and the faith of man. Glory to God. To those who believe in Him, binibigyan niya tayo ng trials para sukatin ka. Gaano na ba kalalim ang pag-ibig mo sa akin, anak? Ito, bibigyan kita ng panukat. Yan, lagi mong sabihin, Lord, humihingi po ako ng dakilang pasensya. Kasi sobra na itong aking mga kamag-anak, laging pasaway, Sister Delia, minsan, pasaway itong aking mga mahal sa buhay. Lord, bigyan mo ako ng pasensya. And then God, yung nakikita mo, yun yung gagawin niyang panukat sa'yo. Hindi niya alisin yung nagpapasaway. Lalo pang magpapasaway yun para dadalhin ka niya sa panukat niya. At doon, sa pagpapasaway nila, matutunan mo ang pasensya. Amen. Glory to God. Ganun po yung panukat ng Diyos. Jesus has a measuring line in His hand. And He allows trials to measure our faith, to measure our love, to measure where we are now in the will of God, in the purpose of God, and in the righteousness of God. Nasaan ka na? Susukatin ka niya sa magitan ng pagsubok sa buhay. Nanay, tayong lahat. Amen? Susukatin ka niya. Kung nakapasok ka na sa kanyang katwiran, bibigyan ka niya ng trouble, i-allow niya ang trouble, glory to God, para makita mo sa sarili mo kung nai-apply mo na ang katwiran ng Diyos o hindi pa. Kapag hindi pa, susukatan ka niya uli. Diba, Sister Nicole? Humihiling ka na, Lord, mawala yung pasaway kong, hindi naman mamamatay, yung mawala yung kanyang pasaway na ugali. Pero lalo, Sister Nicole, lalo. Bakit naging lalo? Why? Because God is measuring you. Kung hanggang saan ang pagtitiis mo sa asawa mo. Mat natawa si Sister Vivian? Baliktad ba, Sister Vivian? Ay, si nanay pala.
Palapakan natin ang ating Diyos. Amen? Hanggang saan? Hanggang saan ang atin pong paglilingkod sa Diyos? Jesus Christ is the man who measured our faith. And right now, God, our God, wants to give you comfort dun sa may mga nasaktan na puso, dun sa may nararamdaman sa kanyang katawan. Ang Diyos ay magbibigay ng kagalingan. Sapagkat naniniwala ako na habang kayo'y nakikinig sa mga aral na ito, God is talking to you. Let us all stand in the presence of the Lord.